Sa mga maiinit na balita ngayong tanghali. Shearline at amihan patuloy na nagpapaulan sa ilang bahagi ng bansa. Ilang lugar sa Quezon Province at Bicol Region binaha. PHIVOLCS nagpalabas ng advisory sa posibleng pag-agos ng lahar mula sa Bulkang Mayon sa Albay. Mount Canlaon muling nakapagtala ng 25 mga pagyanig sa nakalipas na 24 na oras ayon sa PHIVOLCS. Ilang pasyalan sa Maynila, dinayo pa rin ang ating mga kababayan sa kabila ng maulang December 25. Department of Health nakapagtala na ng 25 firecracker-related injuries ilang araw bago ang pagpapalit ng taon. At Bureau of Fire Protection muling nagpaalala sa publiko na umiwas sa pagpapaputok. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, December 25, 2024. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Karaniwang binabantayan ng Department of Health ang mga insidenteng may kinalaman sa paputok at mga nabiktima nito. Subalit ngayong taon, kabilang din sa tututukan ng kagawaran ang mga karamdaman na lumalaganap tuwing holiday season. Paalala ng mga eksperto, dumarami ang namomonitor nilang mga ganitong sakit dahil sa kabi-kabilang mga handaan kapag ganitong panahon. Narito ang report ni Mia Alonzo. Binge eating. Kadalasan itong nangyayari kapag ganitong panahon kung saan kaliwat kanan ang mga pagtitipon. Ang binge eating ay ang labis na pagkonsume ng pagkain at inumin dahil sa kakulangan ng pagkontrol sa sarili. At kaakibat nito ay sari-saring karamdaman. Nauna nang nagbigay ng paalala ang Department of Health kaugnay ng lumalalang kaso ng non-communicable diseases gaya ng heart attack, stroke at holiday heart syndrome. Sa datos ng Philippine Heart Center, umabot na sa humigit kumulang 60 ang kaso ng stroke mula Hulyo hanggang Nobyembre, habang 7 naman ang naitala mula December 1 hanggang sa kasalukuyan. Sa kaso ng coronary heart syndrome, 110 ang naitala noong nakaraang taon. Tumaas naman ito sa 115 pagdating ng Enero 2024. Naitala naman si East Avenue Medical Center ang patuloy na pagtaas ng kaso ng stroke. Nasa 188 ito noong 2020, 226 naman noong 2021, 247 noong 2022 at pumalo sa 328 noong 2023 sa kaparehong buwan. Dagdag pa ng kagawaran, tumaas din ang kaso ng stroke sa St. Luke's Medical Center. Umabot sa 339 ang mga stroke discharges sa ospital mula Enero hanggang Nobyembre. Paalala ng DOH, posibleng tumaas pa ang insidente ng mga sakit na ito hanggang pagsalubong sa pagpapalit ng taon kung hindi mapipigilan ang labis na pag-inom ng alak maging ang pagkain mula sa sunod-sunod na mga handaan. Kami na nagtatrabaho sa emergency department, sunod-sunod ang nakukuha naming heart attack, stroke, diabetic coma, and some of them die. Hindi natin nalalathala ito. So ngayon, I need your help, no? Marami kasi, pagdating ng Pasko, bawal ang mataas ang cholesterol, mataas ang BP. Sasabihin nila, once a year lang naman, kakain sila ng lechon, matataba, mamantika, matatamis. So, nagre-remind kami ngayon, yung overeating in Christmas. Mariing pagpapaalala ng departamento ang maingat na pagkain ngayong eating season. Dahil anila, ang kawalan ng disiplina ang magdudulot ng kapahamakan sa kalusugan ng sinuman. Kaya't kaugnay nito, nagbigay naman ng payo si Mr. Gilbert Gonzalez Jr., isang licensed dietitian, sa tamang kombinasyon ng pagkain. Lagi nating tatandaan na kapag mas makulay yung ating plate na kinakainan, mas maganda yon. Pag sinabi kasi nating mas makulay, dapat nandyan yung ating mga fruits, vegetables, kasi yung mga fruits and vegetables na matataas sa fiber, hindi siya nakakapag-cause ng bloating.
At isa pa, kapag mataas sa fiber ang kinakain natin, mas hindi biglaan yung pagtaas ng blood sugar natin. So mas controlled siya, mas gradual ang increase. Mas naiiwasan natin or mas nape-prevent natin yung cause ng diabetes. Dagdag pa nito na ang tamang pagkain ay dapat na tumatagal ng 10 hanggang 15 minuto. Sa paraan na ito ay name-mechanically digest o natutunaw ng maayos ang pagkain na nagiging tulong sa ating digestive system. Dapat i-ensure natin na meron tayong disiplina sa pagkain, lalong-lalo na kung ikaw ay meron ng predisposing na mga sakit gaya ng hypertension, diabetes, at kung wala naman, para maiwasan natin yung pagkakaroon or pagiging predisposed dito sa mga sakit na to, dapat disiplinahin natin ang ating sarili. Pagbibigay diin ng mga eksperto na maaari namang maging bahagi ng mga okasyon. Subalit dapat daladala ng bawat individual ang tamang disiplina sa pagkain, lalo na ang tamang pagpapahalaga sa kalusugan, lalo na sa selebrasyon ng paglipat ng taon. Nia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Apektado ang mga pasaherong uuwi ng Panay Island na sasakay ng Roro Bus ngayong holiday rush. Hirap kasing makabalik at makalabas ng Batangas ang mga bus galing ng Panay Island dahil sa dami ng mga pasaherong dumadaan sa Batangas Port. Narito ang report ni Ryan Lacanlale. Kadarating lamang ng bus na minamaneho ni Mang Noel galing ng Panay Island. Magsasakay lang ito ng pasahero at mga bagahe sa terminal ng bus sa Marikina, Cubao at Alabang at saka na ito bibiyahe pabalik ng Panay Island. Ang ilan sa mga pasahero ni Mang Noel, Lunes pa naghihintay ng masasakyan. Sabi ni Mang Noel, umaabot ng 4 na oras bago makababa ng Roro ang mga bus sa Batangas. Pero ang mas matagal, ang pila pasakay ng barko na inaabot ng 1 araw. Ang problema kasi sa hindi nila priority ang bus sa Batangas. Ginawa nilang pila-pila. Alam mo, mauna yung trucking, mauna yung private, huli ang bus. Yun, una talaga yun. Yung kawawa naman yung pasahero kung gano'n ang ginagawa nila. Sayang namin yung tinatawag na Ruro. Dapat noon ba pinaparity naman talaga ang bus. Ngayon hindi na eh. Opo, yun ang problema dyan sa Batangas din. Ilang pasahero din ang na-stranded sa terminal ng bus. Katulad ni Angie, na noong Lunes pa dapat ng umaga ang schedule ng pag-alis ng bus. Aniya, nasira ang kanilang bakasyon dahil sa kakulangan ng mga bus na masasakyan. Siyempre, masakit talaga kasi gusto namin talaga umuwi para makapiling yung pamilya Wala. Hindi aabot. New Year na lang talaga. Tapos, babalik naman kami. Tapos, nung after New Year, babalik naman kami dito. Ilang araw na lang makapiling yung pamilya, di ba? Hindi talaga sulit yung bakasyon namin yun. Si Mang Edgardo nakasama ang ilan niyang katrabaho. Nangangamba na kung tatagal pa daw sila na mananatili sa terminal ng bus, mauubos na ang kaunting naipon nila sa ilang buwan. Talagang mahirap kasi nangangamba rin baka maubos din yung budget pag hindi pa kami nakalis. Yung para sana sa pamilya namin, magastos pa namin sa pagkain kung hindi pa kayo makalis. Si Marzo na nitong Lunes pa rin naghahantay ng bus na masasakyan pero sa December 26 na daw ang resume ng operasyon ng kanyang masasakyang bus. Kaya sa terminal na daw siya maghihintay hanggang sa Huwebes dahil marami rin itong bagahe. Oo, hanggang 26 po. Maghihintay talaga. Ganun pa rin pag umuwi. Magagastos pa rin kasi dahil nga may dalang bagahe. Mahirapan ako. Pero kung may makikitang ibang bus company, kahit nakatayo, papatusin na daw nila makauwi lamang ng Capiz. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nasa Correctional Institution for Women o CIW sa Mandaluyong City ngayon ang pamilya ni Mary Jane Veloso para makasama ito sa buong maghapon. Dala ng mga ito ang mga hinihingi ni Mary Jane tulad ng pagkain at iba pang mga gamit. Mula sa Mandaluyong City, makibalita tayo kay Dante Amento live. Dante, kumusta ang naging pagdalaw ng pamilya ni Mary Jane sa kanya dyan sa Correctional?
Magandang umaga. Sa ngayon ay wala pa tayong impormasyon dahil hinihintay pa natin na lalabas yung kanyang pamilya mula dyan sa loob. Kasi sa ngayon, nandito lang kami sa gate ng Correctional Institution for Women. Pero kanina ay maaga nga dumating itong pamilya ni Mary Jane Veloso dito sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City. Kabilang na yung kanyang mga magulang, anak at mga kaanak. Ito yung unang pagdalaw ng pamilya Veloso mula nang dumating siya sa bansa noong December 18. Nasa mahigit 20 yung mga individual kanina na bumisita kay Veloso. Ayon sa ina ni Mary Jane na si Celia, maghapon sila para mahaba yung panahon na kanilang gugugulin na makasama ang kanyang anak. Dala ng pamilya Veloso ang mga hiningi ni Mary Jane gaya ng pagkain, damit, hygiene kits at iba pang personal na gamit habang nananatili siya sa correctional facility. Hindi naman pinayagan na may mga media na makapasok sa loob, kundi hanggang dito lamang sa main gate ng CIW. Ayon sa Bureau of Corrections, gusto ni Mary Jane na maging pribado ang affair na ito. Una nang hiniling ng mga magulang ni Mary Jane na sana pag-uwi nito sa Pilipinas ay diretso sa kanilang bahay itong long holiday. Subalit hindi nga natupad dahil hindi naman napagkalooban ng clemency si Veloso ng Pangulo. Ang pag-asa ng pamilya Veloso at mga abogado nito na bago matapos ang 2024 ay tuluyan ng makakalaya si Mary Jane sa pamamagitan ng pagkakaloob sa kanya ng clemency ng ating Pangulo. Yan ang ating update mula dito sa Mandaluyong. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Dante Amento. Mayroon ng 25 firecracker-related injuries na naitala ang Department of Health. Batay sa kanilang monitoring, ito ay mula sa mga ulat galing sa 62 Sentinel sites mula December 22 hanggang madaling araw nitong Martes, December 24. Ayon sa DOH, 20 sa mga ito ay nasa edad 19 pababa, habang ang 5 ay 20 anyos pataas. Karamihan din sa mga biktima ay lalaki. Muli namang nagpaalala ang Kagawaran ng Kalusugan sa publiko na huwag nang gumamit ng mga paputok upang makaiwas sa sakuna at aksidente. Ngayong nalalapit na naman na pagpapalit ng taon, muling nagpaalala ang Bureau of Fire Protection sa ating mga kababayan na kung maaari ay iwasan ang paggamit ng paputok. At kung hindi naman maiiwasan ay sa mga firecracker designated area na lamang magpaputok. Para sa detalye, makibalita tayo kay Ryan Lacanlale live. Ryan, sino ba ang nagtatalaga ng firecracker designated areas at mayroon ba niyan sa bawat barangay? Ang LGU ang may poder sa pagtatalaga ng mga common firecracker area. Sa ngayon, ang Valenzuela City pa lamang ang namomonitor natin na nag-post na ng kanilang mga firecracker area sa bawat barangay. Patuloy ang paalala ng Bureau of Fire Protection sa ating mga kababayan habang sa pagpapaputok sa pagsalubong ang ating mga kababayan upang maiwasan ang disgrasya. Kung hindi naman ito maiiwasan, ay sumama na lamang sa mga designated fireworks area at doon na lamang magpaputok. Ayon sa DFC, December 1 pa sinimula ng kanilang programa na Oplan Iwas Paputok, kung saan naka-alerto na ang lahat ng kawani ng DFP personnel para i-monitor ang aktibidad ng ating mga kababayan sa pagpapalit ng taon. Pinaigting din nila ang kanilang kampanya para maiwasan ang sunog gaya ng pagsasagawa ng rekorida. Bawal na rin ang mag-leave sa kanilang mga tauhan dahil naka-heightened alert na ang DFC. Taon-taon ay mga itinatalagang firecracker area ang mga LGU. Ang Valenzuela, nauna nang naglabas ng designated firecracker area at pyrotechnic devices display zone. At yan muna ang latest mula dito sa Quezon City, Ella. Balik sa'yo. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Ikinatuwa ng senior citizens ang pagtanggal ng Department of Health sa purchase booklet bilang requirement sa medical discounts. Ito ay lalo na't karaniwang may mga maintenance na gamot ang mga nakatatanda. Ang detalye sa ulat ni Rosa Licos.
Sa maintenance na gamot para sa alta presyon at madalas na pagkahingal na uuwi ang bahagi ng pensyon ni Tatay Rogelio, 74 years old. Kaya naman malaking ginhawa para sa mga katulad nila dahil hindi na ngayon kailangang magpakita ng purchase booklet tuwing bibili ng gamot sa butika para mai-avail ang 20% discount para sa mga senior citizen. Pabor sa amin po yung mga senior dahil minsan kasi makakalimutin na rin kami, di ba? Minsan naiiwan namin ang ID namin. Halimbawa, nasa labas ka, hindi mo dala yung booklet, pero dala mo yung ID mo, in time na dumaan ka sa Mercury, pwede kang bumili. Kasi dala mo yung ID mo, hindi na kailangan yung booklet. Reseta ng doktor at senior citizens ID na lang ang kailangang ipresenta sa mga butika sa pagbili ng gamot o medical device para makakuha ng discount ang mga senior citizen. Ito ay matapos maglabas ng administrative order ang Department of Health o DOH na nagtatanggal sa requirement ng purchase booklet para sa senior citizens upang mai-avail ang kanilang discount sa gamot sa drugstores alinsunod sa Expanded Senior Citizens Act of 2010. Ang panuntunang ito paborable rin para sa mga pharmacist. Advantages din naman po yan, lalo na sa mga senior citizen po talaga. At the same time, doon din po sa mga establishments, sa mga drugstores. Sobrang dami ng customers po. Yung time po makakasave na rin dahil yung transaction mabilis na magagawa po. Samantala, nagpasalamat naman sa DOH si House and Ways Means Committee Chairperson Albay 2nd District Representative Joey Salceda dahil sa akbang na ito. Ayon sa kongresista, kabilang ang pagtatanggal ng booklet requirements sa isa sa pinakamalaking bunga ng pagdinig ng Kamara kaugnay ng Senior at Persons with Disabilities o PWD discounts. Dagdag pa nito, kadalasang nagiging balakid ang booklet requirement para hindi makabili ng kinakailangang gamot ang senior citizens dahil madalas nila itong nakakalimutan o naiwawala. Para naman kay Senior Citizen Party List Representative Rodolfo Ordanes, sakto para sa holiday season ang kautusan ng DOH. Gayunman, nanawagan naman si United Senior Citizens Party List Representative Milagros Aquino magsaysay sa iba pang ahensya ng pamahalaan gaya ng Department of Trade and Industry, Department of Social Welfare and Development at iba pa na sumunod din sa akbang na ito ng DOH na pag-abolish sa polisiyang pagpresenta ng purchase booklet upang i-avail ang discount ng senior citizens sa mga pangunahing pangailangan at prime commodities. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakatakda ng lagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 2025 General Appropriations Bill bago matapos ang taon. Ngunit ayon sa isang analyst, maaaring idulog sa Korte Suprema ang General Appropriations Act kung makikitang nandun pa rin ang ilang questionable na probisyon. Ang detalye sa ulat ni Nel Maribohok. Kung hindi ma-veto yung mga items na yon, I think kung ma-sign yung budget as is, that will be challenged in the Supreme Court. Posibleng umabot pa sa Supreme Court ang 2025 proposed budget. Ito ay kung makakasamang aaprubahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ilang questionable provision sa 2025 General Appropriations Bill. Ayon sa policy analyst na si Attorney Michael Henry Yusinko, isa sa mga maaaring idulog sa SC ay ang kino-question na umano'y mas mataas na pondo na inilaan para sa Department of Public Works and Highways o DPWH kaysa sa education sector. If it appears that the budget allocation of the DPH exceeds DepEd, then that's unconstitutional. Because the Constitution is very clear, no? Ang DepEd will always must have the biggest allocation in the budget. Isa sa mga maaari rin anyang maiakyat sa Supreme Court ay ang ginawa ng Bicameral Conference Committee na insertion o pagbawas sa inilaang pondo sa ilang ahensya. Kabilang narito ang pagtapya sa 12 billion pesos na budget ng DepEd. Nothing in the rules say that the BICAM can deduct or insert items or matters that were not agreed upon or discussed in the respective chambers. Sa December 30, nakatakda ng lagdaan ni Pangulong Marcos ang 2025 General Appropriations Bill. Ito ay matapos ang ilang araw na masusing pag-aaral sa panukalang budget.
Inaasahan na ilang items o provision ng panukalang budget ang i-veto o hindi aaprubahan ng Pangulo. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nagbigay ng paglilinaw ang Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB matapos itong punahin ng Commission on Audit dahil sa umano'y pagbabayad ng 4.4 million pesos sa 15 consultant na walang kaukulang mga dokumento. Pagbibigay diin ng MTRCB, August 22 pa lang ay nakakumply na sila sa Audit Observation Memorandum ng COA at ang findings na naisama sa report ay natuklasan sa naipahayag na balita ay hindi pa pinal noong panahong iyon. Paliwanag pa ng ahensya, ang pagkuha ng mga consultant noong 2023 ay para sa stakeholder management at hindi para sa legal counsel, kaya hindi kinakailangan ng approval ng Office of the Solicitor General. Tiniyak ng pamunuan ng MTRCB sa publiko na sisiguruhin nilang lubos na susunod sa mga alituntunin at regulasyon ng gobyerno sa mga susunod na hakbang. Simula sa December 31 ay epektibo na ang Free Trade Agreement sa pagitan ng Pilipinas at South Korea. Base sa anunsyo ng Korean Embassy sa Pilipinas, sinabi nito na mapalalakas nito ang ugnayang pangkalakalan ng dalawang bansa sa sektor ng agrikultura, infrastructure at enerhiya. Sakop ng FTA ang 97% na importasyon ng saging at pinya mula sa Pilipinas at ang pagpasok naman ng mga Korean products sa bansa gaya ng automobiles at electronics. Ngayong naumpisahan na ang mga ginagawang improvement sa Ninoy Aquino International Airport sa ilalim ng bagong pamamahala ng NAIA Infrastructure Corporation, unti-unti nang nararamdaman ng mga pasahero ang ginhawa sa mga improvements sa NAIA. Mula sa NAIA Terminal 3, makbalita tayo kay JP Nunez live. JP, ano-ano ba yung mga pagbabago sa NAIA na napapakinabangan na ngayon ng mga pasahero? Kabilang nga dyan sa mga improvement na naisagawa na ng New NAIA Infra Corporation dito sa NAIA ay yung mas malawak na kalsada, yung pagbili ng mga bagong upuan at yung pagbili ng mga bagong trolley. Ramdam na ng mga pasahero sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA ang ilang mga pagbabago para mas maging komportable ang kanilang mga biyahe. Bago ang holiday season, ilang mga pagbabago ang naisagawa ng bago nitong operator na New NAIA Infrastructure Corporation o NNIC. Kabilang dyan yung expanded curbside sa Terminal 3 ng Paliparan. Ang ginawa ng NNIC, tinanggal nila yung center island kaya mas lumawak ang kalsada. Mas mabilis na ngayon yung pagpasok ng mga sasakyan na magbababa at magsasakay ng mga pasahero sa airport. Nakatulong rin yung centralized transport hub na nasa multi-level parking ng Terminal 3. Dito na nag-aabang ng mga pasahero ang mga Transport Network Vehicle Services o TNVS. Kasalukuyang nag-ooperate dito ang Grab at ang Super Taxi. Meron ding binibiling mga bagong upuan ang NNIC at mga bagong trolley na nasa 500. Kanina, nagagamit na ito ng mga pasahero at mas madali na nilang itulak kaysa sa lumang mga trolley. May improvement din sa internet connectivity at may bagong mga unit ng air conditioning system. Samantala sa Bay Area ng Terminal 3, merong construction site at merong nangharang na mga yero. Merong ginagawang rehabilitasyon ang NNIC sa bahagi na ito na para pa rin sa kanilang layunin na gawing world-class ang main international gateway ng bansa. Sa mga oras na ito, mas kakaunti na yung mga pasahero na nandito sa Terminal 3 ng NAIA kumpara nitong mga nagdaang araw. Yung mga bumabiyahe, karamihan sa kanila na nakausap natin ay mga overseas Filipino workers o OFW na ngayon natapat yung kanilang mga biyahe. Etong nasa likuran ko, ito yung check-in counter ng Terminal 3 na mga international flight. Kaninang umaga nung nandito tayo,
ay marami pang nakapila doon sa check-in counter. Pero sa ngayon, wala na at halos kakaunti na lang talaga yung mga pumipila ngayon dito sa Terminal 3 ng NAIA. Sa ngayon, yan muna ang kasalukuyang sitwasyon. Mula dito sa NAIA, balik sa'yo, Aga. Alright, maraming salamat, JP Nunez. Sa kabila ng maulang December 25, pinili pa rin ng ilan nating mga kababayan na samantalahin ang pagkakataon na makapamasyal ngayong araw. Mula sa Maynila, makibalita tayo kay Rosalie Coz live. Rosalie, anong oras ba nagbukas yung Manila Zoo at marami pa rin ba ang dumadayo dyan? Ella, kahit maulan nga ngayong araw ng Miyerkules ay dumayo pa rin ang ilan sa ating mga kababayan sa isa sa mga sikat na pasyalan dito sa Metro Manila, ang Manila Zoological and Botanical Garden o mas kilala sa tawag na Manila Zoo. Alas 11 ng umaga nang buksan ito sa publiko at magtatagal ang operasyon hanggang mamayang alas 8 ng gabi. Tara na! Pami-pamilya ang bumisita sa Manila Zoo na pinakamatandang zoo sa Pilipinas. Dahil maulan ngayong araw, inaasang mas kakaunti yung bibisita sa pasyalan kumpara sa kaparehong araw noong 2023. Tinuloy pa rin ng mga kababayan ang kanilang pamamasyal sa Manila Zoo para ma-enjoy ng mga chikitings yung kanilang bakasyon. Bumili na lang ang mga ito ng payong panangga sa ulan. Dito mas may enjoy ng mga bata dahil makakita sila ng iba't ibang klaseng animals. Yun din yung gusto nilang makita rin talaga. Meron ding foreigners na bumisita sa Manila Zoo kahit maulan. My friend say advice Manila Zoo is famous. I like animal. Yes, try. It is raining. Yes. It's okay. 100 to 150 pesos ang entrance fee sa Manila Zoo para sa mga tagalungsod ng Maynila at kailangan magpresenta ng valid ID na may Manila address para mai-avail ang discount. Samantalang 200 to 300 pesos naman para sa non-Manila residents. Pwedeng bumili ng ticket online o kaya ay walk-in. Andito tayo ngayon sa labas ng pasyalan, Ella, no? At mamaya pagkatapos nating mag-ulat ay papasok tayo sa loob. Yun nga lang, dahil maulan, ay aasahan natin na marami sa mga zoo animals ang mga nganlong sa kanilang sinisilungan, kaya maaari o posible nakukonti lang sa kanila ang ating masisilayan. Balik sa'yo, Ella. Alright, maraming salamat, Rosalie Coz. Para naman po sa ating weather update, patuloy pa rin nakakaapekto sa ilang bahagi ng bansa ang shearline at amihan. Base sa latest weather forecast ng Pag-asa, makararanas ng kalat-kalat na mga pag-ulan at isolated thunderstorms ang Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Bicol, Eastern Visayas, Marinduque, Romblon, Occidental Mindoro at Oriental Mindoro ngayong Miyerkules dahil sa shearline. Habang maulan sa Cagayan Valley at Cordillera Administrative Region dahil naman sa epekto ng Northeast Monsoon o amihan. Samantala, makararanas rin ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan ang Ilocos Region, gayon din ang nalalabi pang bahagi ng bansa dahil pa rin sa amihan. Binaha ang ilang mga lugar sa Lucena City bunsod ng malalakas na pag-ulan na ilang araw nang nararanasan sa probinsya. As of 8:45 kaninang umaga, hindi pa rin madadaanan ng spillway sa Barangay 5, Lucena City, bunsod na malakas na pag-ulan simula pa kahapon. Sa isang video na nakunan kahapon sa Barangay Villa Batabat sa Buena Vista, Quezon, makikita ang rumaragasang tubig baha. Nakunan din kahapon ang rumaragasang baha sa spillway na nagdurugtong sa Barangay Bagong Silang at Barangay Sangirin sa Perez, Quezon dahil sa malalakas na pag-ulan. Binaha ngayon ang ilang lugar sa Bicol Region bunsod ng nararanasang mga pag-ulan na dulot ng shearline. Dahil dito, ilang mga kalsada ang hindi ngayon madaanan ng mga motorista. Para sa detalye, makibalita tayo kay Jerry Galicia live. Jerry, ano-anong lugar dyan sa Bicol ang binaha? Yes, Aga, ilan sa mga lugar na nakaranas ng pagbaha ay itong Barangay San Pascuala doon sa bayan ng Basud sa Camarines Norte, at mayroon ding naitalang pagguho ng lupa doon naman sa Barangay Laganak
dito sa bayan ng Balatan sa Camarines Sur. 3 area sa naturang barangay ang naiulat na nagkaroon ng landslide at hindi pwedeng madaanan ng mga motorista batay na rin sa ulat ng MDRRMO Balatan. Naputol din ang ginawang detour doon sa lugar na sumira sa mga kalsada simula ng bagyong Christine na nagdaan. Kagabi pa lang ay naglagay na ng mga tauhan ng PNP para umasiste at magbigay ng babala sa mga motoristang magtatangkang dumaan. Sa bayan ng Caramoan, Camarines Sur, nalubog naman sa tubig baha ang kalsada simula alas 8:30 kagabi dahil sa walang tigil na pagkulana. Ayon sa MTRMO Caramoan, maaari pa din madaanan ng kalsada subalit pinag-iingat ang mga motorista lalo na ang mga nakamotorsiklo. Sa Libon Albay, hindi madaanan ng mga motorsiklo at light vehicle ang isang kalsada sa sitio Ologon sa barangay San Isidro, Libon Albay alas 3 pa lang ng umaga ngayong araw. Inabot din ng tubig baha ang loob ng pamamahay ng mga residente sa EMS Barrio, Legazpi City. Aga naglabas naman ng lahar advisory ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PBOX hinggil sa posibleng pagdaloy ng lahar na nakaibak doon sa Bulkang Mayona dahil sa nararasang walang tigil na pag-ulan sa Albay. Pinag-iingat ang mga residenteng nakatira doon sa malapit sa mga river channel sa posibleng daluyan ng lahar. Yan ang balita mula sa Bicol Region. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Jerry Galicia. Inatasan ng Office of Civil Defense o OCD ang mga LGU na ilikas sa mga evacuees sa mga evacuation center na nasa lahar paths ng Mount Canlaon dahil sa patuloy nitong pag-aalboroto. Ayon kay OCD Chief Ariel Nepomuceno, may 14,200 na residente ang pansamantalang nananatili sa 32 o 32 evacuation centers sa Negros Occidental at Negros Oriental. Nagbabala rin ang OCD na may posibilidad ng karagdagang pagputok ng bulkan at inatasan ng mga LGU na walang residente o istruktura sa loob ng permanent danger zone. Patuloy namang nagbibigay ng ayuda ang DSWD at nakaantabay ang militar para sa paghahatid ng tulong. Muling nagpalabas ng advisory ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology sa posibleng pag-agos ng lahar mula sa Bulkang Mayon sa Albay dahil sa nararanasang mga pag-ulan sa probinsya. Sa advisory na inilabas ng PBOX at ng Pag-asa, nakararanas ngayon ng katamtaman hanggang sa malalakas na pag-ulan ang probinsya ng Albay dahil sa shear line. Dahil dito, maaring maitulak pababa ang mga nakadepositong lahar sa dalisdis ng Bulkang Mayon. Ang naturang deposito ng lahar ay naipon mula pa sa pag-aalboruto ng bulkan noong taong 2018. Muli namang nagpaalala ang mga otoridad sa mga komunidad na malapit sa bulkan na gawin ang ibayong pag-iingat at paghahanda at agad na lumikas kung kinakailangan. Nagtala ng 25 pagyanig sa Bulkang Canlaon na nananatili sa Alert Level 3. Sa nakalipas na 24 na oras, nakapagdala din ang PHIVOLCS ng 5 volcanic tremor na may 3 hanggang 40 minuto ang itinagal. Nagkaroon din ng 7 insidente ng pagbuga ng abo. Umabot sa 3,585 na tonelada kada araw ang sulfur dioxide emissions ng Canlaon nitong Martes, December 24. Kinakitaan din ng pamamaga ang istruktura ng buong Canlaon volcano. Niyanig ng magnitude 4.5 na lindol ang bayan ng Palawan Occidental, Mindoro, dakong alas 7:32 ngayong umaga, December 25. Base sa report ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOX, tectonic ang origin ng lindol na may lalim na 22 kilometro. Naiulat ang intensity 2 sa Calapan City, Oriental, Mindoro. Ayon sa ahensya, hindi naman inaasahan ang anumang aftershock o pinsala na maaring idulot ng naturang lindol. Iminungkahi ng Office of Civil Defense o OCD ang pagsama ng tsunami scenario sa nationwide simultaneous earthquake drill matapos ang 186 na lindol offshore ng Ilocos Sur. Ayon kay OCD Chief Undersecretary Ariel Nepomuceno, layunin nitong palakasin ang kahandaan ng mga komunidad laban sa tsunami, lalo na kung may lindol na higit sa magnitude 6.5 sa Manila Trench. Pinayuhan ng OCD ang mga LGU
na gamitin ang Hazard Hunter PH at suriin ang contingency plans para sa mga posibleng emergency. Mahigpit na binabantayan ngayon ng lokal na pamahalaan ang pinagmumulan ng tubig sa mga food establishment sa Baguio City. Ito ay upang matiyak na hindi na mauulit ang diarrhea outbreak na nangyari noong 2023 sa parehong panahon ng holiday. Mula sa Baguio City, may report si Grace Doctolero live. Grace, ano yung proseso ng Baguio LGU sa pagmomonitor ng water sources dyan? Yes, katuwangan ng Baguio City Health Services Office ang Environmental and Sanitation Division sa pagsasagawa ng monitoring lalo na sa mga nagtitinda ng pagkain ngayong holiday season. Ayon kay Mayor Benjamin Magalong, may ilang establishments na dahil sa taas ng demand ng mga customers lalo na ngayong holiday season ay tila isinasantabi ang mga safety practices makabenta lamang. Kaya naman iniutos ng alkalde ang deployment ng mga team upang suriing mabuti na ligtas ang tubig at pagkain upang maiwasan na maulit ang diarrhea scare noong 2023 lalo na ngayong holiday season. Dagdag pa ni Magalong, dinodoble ng lungsod ang mga pagsisikap sa pag-iwas sa sakit nito kasabay ng tourism activities ngayong panahon. Just would like to inform you na tuloy-tuloy yung ating monitoring. We don't want the same incident that happened January last year to happen this year. Kaya very strict yung ating monitoring ng ating mga water service deliveries. Pinagtibay ng pamahalang lungsod ang mga panukala sa kaligtasan ng tubig at pagkain upang maiwasan ang pag-uulit ng acute gastroenteritis outbreak na dulot ng kontaminadong tubig na inumin na nakakaapekto ng mahigit 2,000 tao noong nakaraang taon. Ang diarrhea scare ay mula sa kontaminadong tubig na hindi galing sa water o Baguio Water District. Kasunod ng insidente, in-update ng pamahalang lungsod ang kanilang Water Code Ordinance. Inuobliga nito ang lahat ng deep well operator na kumuha ng permit para sa pagdi-deliver at malaman ang pinagmulan ng kanilang inirarasyong tubig. At nagkakaroon tayo ng random testing ngayon. Ganun na rin yung ating nandun na rin yung ating mga deep wells. Tinetest natin yan at random, making sure na walang mababa yung coliform level natin. Ayaw natin na ulit magkaroon tayo ng mga viral loading. Ayon kay Mayor Magalong, ang inspeksyon ay tuloy-tuloy na isinasagawa kasama ang Permit at Licensing Division at sa Public Order and Safety Division ng tanggapan ng lungsod ng Mayor. Yan mo ang balita mula dito sa Baguio City. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Grace Doctolero. Iniimbestigahan ng Los Angeles County Department of Public Health sa California, USA ang unang kaso ng H5 bird flu sa tao. Ayon sa DPH, ang biktima na na-expose sa livestock facility kung saan kinakita ang infected ng H5 bird flu ang mga hayop ay isinailalim na sa antiviral treatment at kasalukuyang nagpapagaling na sa bahay. Nilinaw naman ng ahensya na ang kabuuang panganib ng H5 bird flu sa publiko ay nananatiling mababa. Wala pa ring umanong ebidensya ng human-to-human na pagkalat ng virus. Binabantayan naman ang mga naging close contact ng pasyente at isinailalim sa testing at antiviral prophylaxis. Ang mga sintomas ng H5 bird flu sa tao ay pamumula ng mata, lagnat, ubo o hirap sa paghinga, sore throat, pananakit ng kalamnan o katawan, pagtatae at pagsusuka. Inanunsyo ng Malaysia ang panibagong paghahanap sa nawawalang flight MH370 matapos ang 10 taon. Pinili ang Ocean Infinity upang pangunahan ang operasyon sa Southern Indian Ocean. Inaprubahan ng plano noong December 13 at magsisimula ang paghahanap sa unang bahagi ng 2025. Babayaran lamang ang kumpanya kung matagpuan ang eroplano. Umaasa ang mga pamilya ng biktima na matutuldukan ang misteryo at malalaman ang tunay na nangyari.
Ipinapanukala ng Kongreso ng Amerika ang pagbabawal ng mga drone mula sa Chinese manufacturers tulad ng DJI at Autel Robotics dahil sa mga isyu ng seguridad at epekto sa lokal na industriya. Pinaninindigan ng DJI na ang kanilang mga drone ay abot kaya at maaasahan sa iba't ibang sektor, ngunit itinanggi ang mga akusasyon ng ugnayan sa Chinese military. Pinapanukala ng mga eksperto na mas suportahan muna ang lokal na industriya ng drone bago ipatupad ang pagbabawal. Binanggit din ang mataas na presyo ng US-made drones kumpara sa mas abot-kayang Chinese models. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng unang Korinto, Kapitulo 13, versikulo 3 na nagsasabi, "At kung ipagkaloob ko ang lahat ng aking mga tinatangkilik upang ipakain sa mga dukha, at kung ibigay ko ang aking katawan upang sunugin, datapwat wala akong pag-ibig, ay walang pakikinabangin sa akin." At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV News, may balita saan mang panig na ang daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.